Si Ichiro ay isang middle class na lalaki, bumili siya ng bagong bahay para sa kanyang pamilya, ngunit tila hindi nila masyadong pinahahalagahan ang kanyang mga pagsisikap at nagrereklamo pa na mas maliit ito kumpara sa mga bahay na nasa paligid. Bumili ang ama ng sushi para ipagdiwang kasama ang pamilya, pero ayaw nila ng takeout na pagkain at sa halip, ay pumunta sila sa isang restaurant nang hindi kasama ang kanilang ama. Walang nagawa si Ichiro kundi nagdiwang siyang mag-isa. Sa trabaho, nagrereklamo ang kanyang boss tungkol sa bago niyang proyekto na magbebenta ng mga energy drinks, na nagiging sanhi ng malaking pagkalugi ng kumpanya. Humingi ng paumanhin si Ichiro sa publiko, habang sinisigawan siya ng kanyang manager sa harap ng lahat ng kanyang mga katrabaho. Umuwi siya sa isang mahirap na araw, at nakita niya ang isang masasamang tao na nagnakaw mula sa isang lalaking katulad niya. Lumingon si Ichiro sa takot, ngunit nakita siya ng kanyang anak na babae, na sinisisi siya dahil sa pagiging duwag. Habang nakaupo siya sa labas ng kanyang bahay, nakita ni Ichiro ang isang asong pag-alagala na inabandona ng kanyang amo na lumapit sa kanya. Ang pangalan ng aso ay Hanako, at agad na nakaramdam si Ichiro ng koneksyon sa kanya. Nakita siya ng kanyang asawa na nagdadala ng aso, at agad siyang sinabihan na alisin ito. Ibinigay ng asawa ang isang ulat tungkol sa kanyang kamakailang pagsusuri sa kalusugan, na nangangailangan sa kanya na sumailalim sa karagdagang mga pagsubok. Nakatanggap si Ichiro ng isang kakilakilabot na balita mula sa doktor, na nagsabi sa kanya na siya ay may stage 4 na kanser at may natitirang 3 buwan na lamang upang mabuhay. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang asawa tungkol sa balita, ngunit pinili nitong huwag siyang pansinin. Tinawagan niya ang kanyang anak na babae, ngunit hindi rin niya pinapansin ang kanyang tawag sa telepono. Sa oras ng hapunan, sinusubukan niyang sabihin sa kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang kondisyon sa medikal, ngunit masyado silang abala sa kanilang sarili at patuloy na sinisisi ang ama sa bawat maliit na sakuna. Humihiling ang kanyang asawang babae na paalisin ang aso, habang hindi pinapansin ang sakit sa mga mata ng kanyang asawa. Inilakad ni Ichiro ang kanyang alaga sa mga lansangan, at iniisip niya kung iiyak ba ang kanyang pamilya para sa kanya, matapos marinig ang masamang balita. Humingi siya ng paumanhin kay Hanako at sinubukang iwan siya, ngunit patuloy siyang sinusundan ni Hanako kahit saan siya magpunta. Matapos mabigang iwan ang kanyang tapat na kasama, napagtanto ni Ichiro na si Hanako lamang ang nagmamalasakit sa kanya sa mundong ito, at humingi siya ng paumanhin sa pag-abandona sa kanyang kaibigan. Nakita niya ang isang lalaki na nagngangalang Hiro, na nag-iisip habang nakaupo sa park, at pareho silang tumingala sa itaas nang makita nila ang isang maliwanag na ilaw na papalapit sa kanila. Isang bagay ang tumama sa kanila ng napakabilis, at nawalan ng malay ang dalawa habang napapalibutan siya ng mga kakaibang nilalang, at patuloy na tumatahol si Hanako. Nagising siya sa umaga nang makita niya ang kanyang aso sa kanyang tabi. At sa kanyang gulat, bumalik ang kanyang perpektong paningin kahit wala ang kanyang salamin. Umuwi si Ichiro para mag-almusal, ngunit natuklasan niyang hindi niya matitikman ang anumang pagkain at nakaramdam ng matinding uhaw habang umiinom ng tubig mula sa gripo. Pumunta siya sa kanyang silid at nakita niyang may lumalabas na usok mula sa kanyang kaliwang kamay. Pagkatapos ay naging isang malaking rifle, at nagpaputok ng tila sabaw na ininom niya kanina. Ang kanyang buong katawan ay nagsisimulang magbago, at bumubukas ang iba't ibang bahagi na nagpapakita ng mga mekanikal na bahagi sa ilalim ng kanyang balat. Ang bawat hilera ay namamahala. Upang hilahin ang kanyang sarili, napahinto ang kanyang mekanikal na katawan nang dumating ang asawa sa kanyang silid. Napag-alaman na ang anak ni Ichiro na si Mary ay kaklase pala ni Hiro, ang lalaking kasama ni Ichiro kagabi. Pinuntahan niya ang kanyang kaibigan na si Choco, at nagpa siya na ipakita ang kanyang kapangyarihan na nakuha niya mula sa enkwentro kagabi, sa pamamagitan ng pagbaril ng isang ibon mula sa malayo gamit ang kanyang mga daliri. Pagkatapos ay dinala ni Hiro ang kanyang kaibigan sa isang paradahan ng mga sasakyan, kung saan ipinakita niya ang kakayahang kontrolin ang mga kotse gamit ang kanyang isip, at nagpatuloy niyang ibinunyag ang kanyang mekanikal na katawan mula sa ilalim. Sa parehong oras, umalis si Ichiro sa trabaho at nakita niya ang isang nasugatan na kalapati sa sahig. Hinawakan niya ang hayop na may dalang malasakit. At sa kanyang gulat, nagawa niyang pagalingin ito hanggang bumalik ang kalusugan ng kalapati, at muling nakalipad ulit. Nakarinig siya ng isa pang boses na nagdurusa mula sa malayo, at mabilis siyang nakarating sa ospital kung saan ang isang batang lalaki ay malapit nang mamatay dahil sa isang malubhang sakit. Nilagay ni Ichiro ang kanyang kamay sa bata, at nagawa niyang ibalik ito sa kalusugan katulad ng ginawa niya sa kalapati.
Nang makita niya ang ina na nagkasama sila sa kanyang anak, siya ay nakaramdam ng kasiyahan, dahil nailigtas niya ang buhay ng tao. Sa kabilang banda, dinala ni Hiro ang kanyang kaibigan sa mga nangbubuli at hinihiling niya na humingi sila ng tawad at ibalik ang perang kinuha nila. Hinawakan niya ang braso ng mangbubuli at sinaktan ito hanggang makuha niya ang gusto niya. Itinuro ni Hiro ang kanyang daliri patungo sa lalaki, at bago niya mapatay ito, pinigilan siya ni Choco at sinabihan siyang sapat na. Ang kanyang kapansin-pansing katapangan ay nakakuha ng atensyon ng isang batang babae na nagngangalang Shian, na umamin sa kanya sa pasilyo. Nagpasalamat si Hiro sa kanyang pagpapuri at umalis na may ngiti. Nalaman natin na ang kanyang ina ay nag-divorce dahil iniwan siya ng ama ni Hiro para sa ibang babae. Kahit na siya ay tinaksil ng kanyang dating asawa, patuloy pa rin siyang nagmamalasakit sa kalusugan at nais ni Hiro na makasama ang kanyang ama. Pumunta siya sa kanilang bahay at naglaan ng ilang oras para kumain ng hapunan kasama ang kanilang pamilya, ngunit makikita mo na ang kanilang kasayahan ay lalong nagpapagalit kay Hiro, dahil naniniwala siya na ito ay inagaw mula sa kanyang ina. Habang nakikipaglaro siya sa kanyang half-brother, itinuturo ni Hiro ang kanyang daliri patungo sa pamilya at nag-aalinlangan sa paghila ng gatilyo. Sa huli ay huminto siya nang makita ang kanyang ama, at napagtanto na nagmamalasakit pa rin siya sa lalaki sa kabila ng kanyang ginawa. Mag-isang naglalakad pa uwi si Hiro at narinig niya ang lahat ng kasiyahan mula sa mga pamilya na nasa malapit. Pinasok niya ang isa sa mga bahay at nagpatuloy niyang barilin ang lahat ng tao sa loob. Narinig ito ni Ichiro mula sa ospital pagkatapos magligtas ng mas maraming tao, at nagmamadaling pumunta sa bahay kung saan nakita niya ang batang babae na may butas ng bala sa kanyang ulo. Sinubukan niyang iligtas siya gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit napagtanto niya na gumagana lamang ito sa mga buhay na nilalang. Pumasok siya sa sala at nakita niya si Hiro na nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay. Nakilala ni Ichiro ang lalaki mula sa park noong gabi, ngunit inatake siya ni Hiro at pinalipad siya bago siya makapagsalita ng isang salita. Gumaling siya nang hindi nasasaktan at nagmamadaling lumabas ng bahay, at nakita niya si Hiro na lumilipad sa malayo. Nakipagkita si Choco kay Hiro at pinaghihinalaan siya ng kanyang kaibigan, na siya ay may kagagawan sa mga pagpatay na nangyari kagabi. Dahil lahat sila ay namatay sa mga putok ng baril ngunit walang mga bala. Inamin ni Hiro na pinatay niya ang pamilya, ngunit binibigyang katwiran nito ang paniniwalang isa na siyang Diyos ngayon. Sabi niya na ang mga estranghero ay namamatay araw-araw kahit ano pa man ang mangyari, at hindi sila dapat maawa sa mga taong hindi naman nila kilala. Tinanggihan ito ni Choco at umatras siya sa takot. Sinabi niya kay Hiro na hindi na sila pwedeng maging magkaibigan at tumakbo palayo mula sa mamamatay tao. Umuwi si Hiro sa kanyang ina at sa kanyang gulat, sinabihan niya ang kanyang anak na kailangan na siyang tumira sa kanyang ama mula ngayon. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang di maoperahang cancer, at sinabihan siya ng doktor na hindi na siya mabubuhay ng mas matagal. Niyakap ni Hiro ang kanyang ina at umiyak siya habang nanunumpa na hinding-hindi niya hahayaang mamatay ito. Umuwi si Ichiro at sinabi sa kanyang pamilya na na-demote siya ng kumpanya. Sinigawan siya ng kanyang asawa, nag-aalala tungkol sa kanilang pagkakasangla, habang ang anak na babae ay nagagalit sa kanyang ama dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Nagdadalamati si Ichiro tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahan na protektahan ang kanyang sariling pamilya, at nagduda siya kung kaya niyang pigilan ang mga pagpatay at tumulong sa iba. Bigla niyang narinig ang boses ni Choco, at nagdarasal siya na sana may makapigil sa kanyang pinakamatalik na kaibigan sa pagpatay ng mas maraming tao. Napagtanto ni Ichiro na kailangan niyang tigilan ang pagdududa sa sarili, at nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang pigilan si Hiro sa pagpatay ng iba. Nagbago siya sa kanyang robot na anyo, at lumipad patungo sa kalangitan habang hinawakan si Hanako. Dumating si Ichiro sa park at natagpuan niya si Choco. Nag-usap sila tungkol sa nangyari noong gabing iyon at naisip ni Choco na marahil ang mga alien ay naggawa kay Ichiro at Hiro. Naisip niya na silang dalawa ay may parehong kakayahan, at nagpasya siya na sanayin si Ichiro batay sa mga nakita niyang nagawa ni Hiro. Pumunta sila sa isang tambakan ng basura at sinubukan ni Ichiro na barilin ang isang lata gamit ang kanyang kamay. Sabihin na lang natin na marami pang pagsasanay ang kailangan ng matandang lalaki bago pa man ito makalapit upang talunin ang kanyang karibal. Sa kabilang banda, pumunta si Hiro kasama ang kanyang ina sa doktor, at nadiskubre nilang tuluyang nawala na ang kanser mula sa kanyang katawan. Malamang dahil sa pagpagaling sa kanya ng kanyang anak gamit ang kanyang kapangyarihan. Magkasama silang naglalakad pa uwi,
Sinubukan ni Hiro na kumbansihin ang kanyang ina na mag-enjoy siya sa kanyang buhay at magbakasyon. Pinangako niya na gagawin niyang pasayahin ang kanyang ina dahil mahirap ang buhay niya sa simula pa lang. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan nang binisita sila ng isang grupo ng mga pulis na humihiling na tanungin si Hiro tungkol sa mga pagpatay. Agad siyang tumakbo habang sumisigaw ang kanyang ina sa kanyang pangalan. Inihagis ni Hiro ang mga pulis sa paligid na parang mga basahan at tumakbo papunta sa parking lot. Ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang patayin ang 3 pulis, habang ang iba naman ay nagpapaputok sa kanya na walang epekto. Si Hiro ay tumalon mula sa hagdanan at nagpatuloy siyang lumipad palayo sa lugar. Agad na kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagtakas sa mga media, at mabilis na naging fugitive si Hiro na walang pagtataguan. Sa kabutihang palad, nakatagpo siya kay Shion at nagpa siya itong tanggapin siya kahit na sa kabila ng kanyang kasalukuyang katayuan. Nalaman natin na si Shion ay nakatira sa kanyang lola. Siya na lamang ang natitirang kamag-anak ni Shion. Ang kanyang mga magulang ay namatay sa sakit ilang taon na ang nakaraan at hindi niya akalaing mabubuhay pa siya ng matagal. Samantala, si Ichiro ay nagawa niyang mapagunlad ang kanyang pagsasanay, ngunit madaling mapagod sa lahat ng mga ekskursyon. Muli siyang nauhaw at kumuha ng energy drink sa kanyang kumpanya. Iniisip ni Choco na ang tubig ay ang dahilan upang palakasin ang kanilang mga katawan, dahil sila ay lubhang nauuhaw pagkatapos gamitin ang kanilang mga armas. Si Ichiro ay nagsimulang makaramdam ng sakit mula sa kanyang katawan, at inilabas niya ang likido na sabaw tulad ng ginawa niya noong nakaraang araw. Mabilis na napagtanto ni Choco na maaaring ang nilalaman ng sodium ang nagiging sanhi ng pagka-abnormal ng kanyang katawan, at maaaring magamit nila ito sa kanilang kalamangan sa hinaharap. Sa gabi, si Hiro ay nanonood ng balita tungkol sa kanyang ina, para lamang makita na sinisisi siya ng lahat sa ginawa ng kanyang anak. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad ngunit wala siyang nakuhang simpatya mula sa sinuman. Napaluha siya, napagtanto na ang mga krimen na ginawa niya ay binabayaran na ngayon ng taong pinakamamahal niya sa mundong ito. Pagkatapos, iniulat ng balita na natagpuan nilang patay ang kanyang ina sa kanilang apartment. Sa kasamaang palad, nagpakamatay siya matapos ang matinding pressure mula sa media. Si Hiro ay nagulat sa katotohanan ito, nagsimula siyang magbasa ng mga komento sa video para makita niya ang lahat ay nagmumura sa pangalan ng kanyang ina. Nagalit si Hiro at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang i-hack ang mga computer ng mga nagko-komento. Sinimulan niyang barilin ang lahat sa pamamagitan ng kanilang mga screen, na nagdulot ng malawakang pagkamatay sa buong bansa habang ang mga tao ay nahulog na patay matapos tingnan ang kanilang mga device. Nakita ni Shion na si Hiro ay hindi makatulog sa gabi at sinubukan siyang aliwin, ngunit sinabi ng lalaki na siya ang may pananagutan sa pagpatay sa lahat ng mga tao. Nagbago siya sa kanyang anyo sa harap niya at sinubukang takutin siya, ngunit tumanggi ang babae na maniwalang ang lalaking mahal niya ay isang mamamatay tao. Agad siyang dinala ni Hiro palabas at isinama siya sa kalangitan, tinanong si Shion kung natatakot ba siya. Ngunit ang tanging bagay na kinatatakutan ng babae ay kung bibitawan ba siya. Napagtanto niya na siya na lamang ang tanging tao sa mundong ito na nagmamalasakit sa kanya, at nangakong paprotektahan siya at mananatili sa piling niya magpakailanman. Sa wakas ay nakatulog si Hiro at ngumiti si Shion at sinabi na siya ay talagang tao pa rin sa kabila ng lahat. Pumunta siya sa kusina at nakaramdam ng isang bagay sa tabi niya. Lumingon si Shion nang makita niya ang isang hukbo ng mga sundalo na nakatutok ang kanilang mga baril sa kanya. Nakita ito ni Hiro at agad niyang kinuha si Shion habang ang mga sundalo ay patuloy na nagpapaputok sa kanyang katawan. Umikot siya at bumawi ng galit, pinatay ang bawat isa sa kanila. Nang humuo pa ang lahat, napansin niyang patay na si Shion na may maraming sugat mula sa baril sa kanyang katawan. Umiyak si Hiro sa pagkamatay ng kanyang kaibigan at nagpa siya na patayin ang lahat sa bansa. Nakita ni Ichiro ang mga ulat ng balita tungkol sa mga kamakailang pagpatay, at binalaan niya ang kanyang pamilya na patayin ang kanilang telepono, ngunit wala sa kanila ang nakikinig at nagpa siya pa ring lumabas sa kabila ng mga panganib. Nakipagkita si Mary sa kanyang mga kaibigan, habang umakyat sila sa tuktok ng isang mataas na gusali upang tingnan nila ang mga tanawin. Nagsimulang i-broadcast ni Hiro ang kanyang sarili sa bawat network at sinabi sa lahat ang kanyang balak na wasakin ang bansa upang maipaghiganti ang kanyang pamilya. Walang sino man ang nagseryoso sa kanya, hanggang sa magsimula siyang bumaril sa masa at ang mga tao ay bumabagsak na patay sa lahat ng dako. Ang lahat ay nagpanik at tumatakbo sa kaguluhan, ngunit walang mapagtataguan mula sa kanyang mga pag-atake.
Nagawa ni Ichiro na ay hijack ang signal, at sinabi ni Choco sa lahat na itapon ang kanilang mga telepono upang maiwasan ang mga pag-atake. Nang walang anumang paraan upang maabot ang masa, nagpa siya si Hiro na direktang atakihin ang sangkatauhan, sa pamamagitan ng pagpapaputok ng maraming missile sa lungsod at nagdudulot ng mga pagsabog sa lahat ng dako. Nahanap ni Ichiro si Hiro at sinubukan siyang kumbansihin na tumigil, ngunit hindi umabot ang kanyang mga salita sa batang lalaki habang sinimulan siyang habulin ni Hiro sa kalangitan. Dumaan sila sa mga gusali sa lungsod at sinundan ng malapitan ni Hiro ang matanda. Nagsimula siyang tumira ng isang barrage ng mga missile, ngunit ang bawat hilera ay namamahala upang maiwasan ang mga ito habang sumasabog sa likuran niya. Lumilipad sila sa isang underground tunnel at ang bawat hilera ay halos matamaan ng paparating na mga trapiko. Habang lumilipad sila palapit kay Mary, nagsimulang marinig ng ama ang kanyang pakiusap na humingi ng tulong habang ang kanyang gusali ay tinamaan ng isa sa mga missile. Ang matandang lalaki ay nagmamadaling pumunta sa kanyang anak na babae, ngunit inatake ni Hiro mula sa likuran nagdulot ng pagkagambala sa kanyang flight system at pinilit siyang bumagsak sa gilid ng isang gusali. Sinubukan ni Ichiro na barilin ang lalaki, ngunit iniwasan ni Hiro ang mga atake at sinipa siya sa loob ng gusali. Bumangga sila sa isang helicopter, at itinulak ito sa mga pader na naging sanhi ng pagsabog. Dumapa sila sa isang bubungan at bawat isa ay patuloy na nagmamakaawa kay Hiro na itigil na ang pagpatay. Naglabas ang batang lalaki ng isang bote ng tubig at sinubukan niyang mag-recharge ngunit winasak ito ni Ichiro. Tumakbo si Hiro patungo sa matanda at kinuha ang tubig mula sa kanya, ininom niya ang buong bote at patuloy na nagpaputok ng mga missile na nagpapalipad kay Ichiro sa kalangitan. Hinabol ni Hiro ang matanda habang lumilipad sila sa atmosphere, nagpaputok siya ng mas maraming missile kay Ichiro na itinulak ng pagsabog sa outer space. Sinuntok siya ni Hiro at ginamit ang pagkakataong ito upang hawakan ang matanda, na may balak tapusin ang laban sa isang panghuling atake. Sa kanyang gulat, sa halip na magpaputok siya ng missiles, inilabas niya ang tubig na kanyang ininom kanina na sa katunayan ay energy drink na pinalitan ni Ichiro. Humagulgol si Hiro habang ang kanyang katawan ay hindi gumagana. Binago ni Ichiro ang kanyang braso sa isang rifle at nagpasabog ng maraming projectiles kay Hiro na nagtulak sa kanya pababa patungo sa lupa kasama ang mga pagsabog. Lumipad ang matandang lalaki patungo sa gusali kung nasaan ang kanyang anak na babae, at nakita si Mary na nakahandusay sa lupa. Sinusubukan niya ang lahat upang buhayin siya at nagawa niyang ibalik ang kanyang hininga. Nagyakapan sila sa isa't isa kasabay ng pagpatak ng luha mula sa mga mata ng matanda. Bigla siyang sinipa mula sa tagiliran kaya lumipad siya sa mga dingding. Ito ay lumabas na si Hiro ay nakaligtas sa pagkahulog mula kanina at bumalik upang gawin ang kanyang paghihiganti. Nalaman niya na si Mary ay anak ng matandang lalaki, at sinimulang barilin ang kanyang tiyan habang nakikialam si Ichiro. Sinuntok ni Hiro ang matanda na parang manikang basahan at patuloy na binubugbog ito sa harap ng kanyang anak na babae. Hinawakan niya si Mary at dinala sa gilid ng gusali. Nais ni Hiro na maranasan ng ama ang parehong kawalan ng pag-asa na nararamdaman niya sa bawat sandali, at itinatapon ang anak na babae palabas ng gusali. Nang makita ni Ichiro ang kanyang pamilya na malapit ng mamatay, pinagsama ni Ichiro ang lahat ng kanyang lakas at lumipad patungo kay Hiro. Nabangga niya ang lalaki at naputol ang braso habang lumilipad siya patungo sa kanyang anak. Ang bawat hilera ay pinagsama pababa at nakikita na si Mary ay nahuhulog pa rin. Inabot niya ang babae at nahuli siya bago pa man tumama sa lupa. Nagising si Mary pagkatapos na pagalingin ng kanyang ama, at napagtanto niya na ang kanyang matandang ama ay isang superhero. Nakita niya itong lumipad habang nagmamadali itong iligtas ang pinakamaraming tao hanggat kaya niya. Bagamat kinumpirma ng gobyerno ang pagkamatay ni Hiro, hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay sa site kundi ang mga pira-pirasong medalya na hindi kilalang pinanggalingan. Si Ichiro ay patuloy na naghapunan kasama ang kanyang pamilya na parang lahat ay normal ngunit nakita ng kanyang anak na babae na ang kanyang ama ay isang tunay na hero. Umuwi si Choco at nagulat siya nang makitang buhay pa si Hiro, ngunit nawawala ang braso pagkatapos ng laban. Natutuwa siyang makita ang kanyang kaibigan na hindi namatay at inalok siyang maglaro ng pinakabagong video game. Lumingon si Choco pagkatapos mahanap ang laro, at nakita na umalis na si Hiro. Alam niya na ang kanyang presensya ay maglalagay lamang sa panganib sa kanyang matalik na kaibigan.